Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Ipagpapatuloy po natin ang ating pagpapailang ng bunga ng ating mga labi na pumupurit sumasamba sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Una po nating awitin ang 45 sa atin pong mga himnaryo. Nang liwanag ng pananampalataya, na biyaya sa atin ng Diyos na Ama, tanggapin sa puso at maging pag-asa. Kaluluwa ay natutong awitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala nang bagabag at pag-uusik. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Buhay kong sagana sa lumbay at dusa, dahil sa kahirapan maging sasala. Naging umaliwalas, naging masigla, lalo't nagpupurit, inaawitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala nang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Ang bagabag na laging luha ang hatid, umaasang galak ang bungang kapalit. Sa takdang
langit bawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala nang pag-abag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Numero 50 ang atin pong susunod na aawitin. Ang pag-asa ko'y matibay kay Hesus Kristong saligan. Pagkatanging siya lamang ang aking inaasahan. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal. Pagkat siya ang saligan, hindi ako matitinag sa pag-asa kong maratag. Alot bagyong malalakas, di ako mababagabay. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal. Pagkat siya ang saligan, wala akong pagkatakot sa kamatayan at sa lot. Pagkat siya ang patnugot na sa akin ay kokopkop. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal. Pagkat siya ang saligan, si Jesus ang pag-asa ko. Maing sa buhay na ito, sa mga ibon ng tukso, siya ang aking saklolo. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal. Pagkat siya ang saligan.
nating papurihan at sambahin ang marangal at malinis na pangalan ng Panginoong Jesus. Huling awit mga kapatid, 27, una at huling estropa po lamang. At pagkatapos po, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan sa lahat ng taong sa Kanya'y lahat. Lunas na ligaya sa kalungkutan, ang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ni Jesus na dakila, ligaya sa ating pusong may luha. Ito'y langin ating isagunita upang magtamong ala. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang Diyos na tunay na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, nasakbibi ka sa iyong pag-ibig. Sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat, ikaw po ay Diyos. Napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan ka po at pinaglingkuran ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel hanggang kani-kanilang kamatayan. Kinaawaan, kinahabagan mo din po ang aming minamahal na ama at ina. Tinawag mo po sila mula sa bunto ng karamihan. Inilagay mo rin sila sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kanila rin pong ginugol ang kanilang mga hiram na buhay sa pagtatapat, paglilingkod sa iyo ng kanilang buong puso, buong isip, buong lakas, hanggang sa kanilang mga kamatayan. Amang banal, sa malinis sakdal na pangalan mo pong Kristo Jesus, una po sa lahat, masusumpungan mo po kami dito sa iyong maralita, dampang bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa bawat tirahan ng aming mga minamahal sa buhay, sa mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, gayon din po sa mga lalaki at mga babae, na araw-araw po sa pamamagitan ng karunungan na pinalago mo po sa huling araw, kinatok mo rin ang kanilang puso at kalooban, napakinggan nila ang iyong kagilagilalas na katotohanan, sila man po ay nakikipagkaisa sa amin sa Espiritu, at kanila ring ipinagkakaloob, inihahandog sa iyong banal na kaitaasan ang kanilang mga pag-aawitan na kasabay ng iyong mga alipin. Amang banal, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa malinis mo pong pangalang Kristo Jesus. Tanggapin mo po ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat po sa iyo. 7 mga araw ang napakamabilis
Nilipos mo po kami ng buhay, ng kagalingan, kalakasan, patuloy mo ring binubuksan sa bawat isa sa amin ang mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Salamat, pinakakain mo kami dinaramtan, pinalakas mo rin, pinagaling ang aming pangangatawan. Salamat, Ama naming Diyos, wala ka ring binawian ng hiram na buhay sa bawat isa sa amin. Hindi mo pinabayaan ang aming sariling mga kabyak ng puso. Pinag-ingatan mo rin, pinagaling, pinalalakas, iniingatan ang aming sariling mga anak, ang aming mga manugang, mga apo, kasang bahay at mga kamag-anakan sa laman. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Higit sa lahat, lalo mong pinatitibay ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ipinagkaloob mo po sa aming mga hiram na buhay. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyo pong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amang banal, kung kami nakikitaan mo pa rin, nariringgan, nasisilipan mo pa rin kami ng mga gawang karumal-dumal, napapakinggan mo pa rin sa amin ang mga salitang ayaw mong mapakinggan, at nasisilipan mo pa rin kami ng maraming mga gawaing hindi naaayon sa iyong banal na kaitaasan. Sa linggo ng umagang ito, Amang banal, alang-alang po sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus, na ikinapit mo po sa aming mga kaluluwa nang kami magsisampalataya at magpabautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Lahat po ng aming kapintasan, kasalanan at mga pagkukulang, huwag mo sanang gagawing dahilan upang hindi mo po kami painumin, pakainin ng iyong mga banal na salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Nalalaman namin hindi mo pinakikinggan ang panalangin ng mga taong makasalanan. Aman Diyos, nakikiusap kami sa iyo, patawarin mo po kaming lahat sa aming mga nagawang mga kasalanan. Ama, sa banal at linggo ng umagang ito, sinasampalatayanan po namin ikaw pong muli ang titindig, magtuturo sa amin. Pagtiisan mo sana kami, Amang banal, liwanagin mo sana ng puspusan ang aming puso at ang aming mga isipan. Tanglawan mo sana kaming lagi ng iyong diwang banal, at sana idagdagan mo pa kami ng maraming mga araw na lipos ng kapayapaan, ng buhay, kagaling at kalakasan, hindi para gugulin namin sa pagtatampisaw sa kalikuan at mga kalayawan. Amang banal, makita mong ang buhay na ito, ginugugol lamang namin sa pagtatapat at paglilingkod sa iyo nang walang kapaimbabawan. At sa ikalawang pagparito mo sana, Panginoon, tulungan mo pong kami maging karapat-dapat makapasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Aba naming Diyos, sa umagang ito, kasangkapanin mo po sanang muli ang dalawa sa pinakahamak na iyong mga alipin. Linisin mo sana ang kanilang mga puso. Bigyan mo sana, Amang banal, sila ng mga banal na pagkatakot sa kanilang mga itinuturo at iniaaral. Sila po sana ang pangunahing gawin mong mga halimbawa upang ang lahat ng sa kanila'y makarinig. Magkaroon din naman ng mga banal na takot at sila man po ay matutuhan na manumbalik sa iyong katotohanan sa makatwid baga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Patuloy pang dumami ang mga tao na makakasama naming pupurit sasamba sa iyo, sapagkat ito ang dahilan kung bakit kami po'y nilalang mo sa ibabaw ng sanglibutan. Aman Diyos, habang kami nakikinig ng iyong mga salita, hipuin mo nawa ang bawat isa sa amin
Pagalingin mo po ang sa amin, pinagkalooban mo ng mabibigat na karamdaman, at ang marami sa aming patuloy ng tumatanda at nang hihina. Lalo na nga po ang iyong walang kabuluhang alipin, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at kapatid na Glenda. Gayon din po si kapatid na Expectacion Valencia, at ang marami pa sa aming mga mahal sa buhay, kaibigan at mga kapatiran sa iyong iglesia, na ang kani-kanilang pangalay hindi na po nasasambitla ng iyong hamak na lingkod, nangakikilala mo po silang lahat. Sinasampalataya na namin, sila man ay iyong dadalawin, sila man ay iyong hihipuin, pagagalingin, palalakasin at pagpapalain. Pagbubuksan mo rin silang lahat ng magagandang pintuan ng kapalaran. Lahat ng ito, Ama, sinasampalataya na namin, dinirinig mo sa iyong kaharian sa langit. Ito po ang iyong ibabasbas sa amin, ibebendisyon sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, muli po ang inyong abang lingkod ay bumabati po sa inyong lahat, mga kapatid sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at sa inyo po na aming mga minamahal at pinagpipitagan ng mga nakikiisat, nakikipagtiyaga sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Tanggapin po nating lahat ang isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo. At sa umaga pong ito, buksan po natin ang aklat ng Juan sa kapitulo 6 po at ang bersikulo ay 40. Sa King James Version, ganito po ang ating mababasa. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last days. Sa atin pong wikang Pilipino, Juan 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Ang atin pong maitatanong, bakit po ang Panginoong Heso Kristo ay matibay sa kanyang pananalita? Dito nga po sa Juan 6:40. Tungkol po sa ating paksa na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay. Wala pong sino man sa Biblia na ating mababasa, na tayo po ay mababasa na nakapagsalita po ng ganito, maliban na nga po sa ating Panginoong Heso Kristo. Buksan din po natin ang aklat din ng Juan. Simulan po natin sa kapitulo 1 at ang bersikulo ay 4. Bakit ang kapangyarihan o anong kapangyarihan mayroon ang ating Panginoong Jesucristo sa pagsasaad ng ganitong mga pananalita? Sapagkat nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At dito po sa kapitulo 1 at ang bersikulo ay 3, ang wika po pa rin dito, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya, at kung wala siya, ay walang mga bagay na nagawa. At sa 1:14, at nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian, kalwalhatiang gaya ng buktong ng Ama, na puspos ng biyaya at
katotohanan. Gaya po ang wika ng banal na kasulatan ng sa buktong ng Ama, katulad ng anak. At dito nga po, like the Son of God, likened only to a Son of God. Katulad anya ng anak ng Diyos. Kaya nga po, dahil dito'y, papaano po pinatutunayan ng mga apostols na ang Kristo Jesus na nagkatawang tao, katulad po ng ating nabasa, ay gaya na kitulad lamang sa isang anak ng Diyos. Ano po ba ang pagkakilala mismo nila ng mga apostol po sa ating Panginoong Hesukristo? Sa aklat po ng Hebreo sa Kapitulo 3 at ang versikulo 6, sa unang bahagi, doon po ay ating mababasa ang ganito. Si Kristo, gaya ng anak, puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Pinatunayan ng mga apostol na ito nga po ang puno sa bahay niya. At ang sabi po mismo ng mga apostol ng kanyang mga lingkod, tayo niya ang bahay niya. Dito po sa aklat din ng unang Juan, sa Kapitulo 1 at ang versikulo ay 1, hanggang 4 po, ganito po ang ating mababasa. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Nakinig sila sa mga pangangaral ng ating Panginoong Kristo. Nakita nila ng dalawa nilang mga mata. Mismo namasdan nila, nahipo pa rin ang kanilang mga kamay. Ito anya ang aming ibinabalita sa inyo at ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatototohanan. At sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Nakasama nila at higit sa lahat, ibinabalita nila ang tunay na buhay, yung pong buhay na walang hanggan. Sa 1:3 din po ng Juan, yung aming nakita at narinig, ay siya rin aming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin, upang tayo naman ay makasama rin ng mga apostol, ng mga unang kanyang lingkod na lubusang sumampalataya, kumilala, naglingkod ng tapat, hanggang sa huling hininga ng kanilang mga buhay. At sa pagpapatuloy sa 1:3 ng Juan, oo, at tayo'y may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak, kasama tayo. Nino? Pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Hesukristo. At sa 1:4, at ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Sa kahabagan po ng Diyos, nakararating ngayon yung mga pinatutunayan tunay na Diyos na ninanais ng mga apostol, ng kanyang mga unang lingkod, na sana'y makasama rin natin sa pamagitan ng mga salita at ng mga aral na nasusulat sa banal na kasulatan. Kaya nga po, anong sabi mismo dito sa huling talata na aking binasa? Upang ang ating kagalakan ay malubos. Yung pong tunay na Diyos, umaakit na po sa atin upang tayong lahat makisa katulad ng mga apostol na makabahagi tayo. Saan? Doon sa kanyang ipinangangakong buhay na walang hanggan. Amen. Kaya naman, ano nga po baga naman ang nahayag sa mga apostol tungkol sa ating Panginoong Hesukristo nang ito ay kanilang makasama? Unang Juan, sa Kapitulo 5 at ang versikulo ay 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa
upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ito ang pakatandaan ng mga nangakikinig. Ano ang sinasabi ng kanyang mga unang lingkod? Ito ang aming nais na maunawaan ninyo, matanggap ninyo, masampalatayanan ninyo, magkasama-sama tayo dito. This is the true God, our Lord Jesus Christ. At sa 5:21, anong pahiwatig pa ng mga apostol? Mga anak ko, mga ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Alam po ba ninyo, sa buong sanlibutan, kahit saan kayo pumaroon, lalong-lalo na doon sa tinatawag na mga malalaking simbahan, mga ginagalang, kinikilalang mga relihiyon na sinasabing sila ay sa tunay na Diyos. Santambak ang mga Diyos-Diyusan. Nakalulungkot, ngunit muli sa ating bayang Pilipinas, alam po ba ninyo kung bakit ganyan ang ating bayan hanggang ngayon? Sa buong Asia, ang Pilipinas pa rin ang pinakamahirap. Ang Pilipinas pa rin ang pinakakawawa. Bakit? Sapagkat hanggang ngayon, santambak na Diyos-Diyosan ang dinadalanginan, ang pinupuri, ang niluluwalhati, ang dinidiyos ng napakaraming taong mga kababayan ko. Katulad nga ng huling binasa kong talata sa aklat ng unang 1:5-20. Ang Panginoong Jesucristo, ito ang tunay na Diyos. Wala nang iba. Ngunit sa ating bayan, meron pa kayong Birheng Maria, meron pa kayong San Jose, meron pa kayong San Pedro, meron pa kayong kung ano-anong mga gawa, rebulto. Hindi ba ninyo una't higit sa lahat, ang unang iniutos ng Diyos kay Moses, huwag kang gagawa ng anumang bagay na iyong igagalang, sasambahin, luluhuran, dadalaginan. Anumang bagay. Kayo ang magsalita. Lahat ng inyong bahay, dalanginan, santambak na mga rebulto, niluluhuran ninyo, hinahalikan ninyo. Pagkatapos, niyayakapan ninyo. Meron naman kayong mga pari-pari pa dyan, konsentidor. Alam ba ninyo yung tatak ng Santa Cruz? Alam ba ninyo yung paggawa ninyo ng mga krus-krusan? Basahin ninyo Apokalipsis 13:16. Magbasa kayo ng Biblia. Yan ang tatak ng mga demonyo, kampo ni Satanas. Nakikinig kayo sa mga aral, utos ng mga tao. Kaunti na po ang panahon. Pakatandaan po ninyo. Ang lahat po ng kahayagan na sinalita ng Diyos ay nasa mga huling araw na po tayo at darating na ang ating dakilang lumikha. Maniningil na po siya. Sana makarinig kayo, maunawaan na ninyo, kahabagan kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Kung ang kapanahunan ng mga unang mga alagad, katulad nga po ng mga apostol at ng mga unang mananampalataya, sila'y naging mapapalad na nangakakita, nangahipo, nakarinig, nakausap ang ating Panginoon. At sila'y lubusang sumampalataya at sila nga po ay nakatitiyak na ng buhay na walang hanggan. Sila na mga apostol, sila na mga unang lingkod. Katulad ng mga pangalang nasa banal na kasulatang mga diakon at diakonesa, yung mga taong naging mga kapatiran sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ganap na silang may kapangakuan at tatanggap na sila ng natawag na buhay na walang hanggan. Ang tanong ngayon, paano naman tayo ngayong mga nangabubuhay sa mga huling araw na ito? Paano naman tayo magkakamit
ng ating inaasahang kapangakuan ng Diyos na iniabot niya sa atin na buhay na walang hanggan. Papaano po naman tayong inabutan na nga po ng mga huling araw na ito na hindi natin nakita, nakapaniig, nakausap ang ating Panginoong Jesucristo? Paano? Sa Juan, Kapitulo 20:26. At pagkaraan ng 8 araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. Ito po na ating Panginoong Jesucristo po ay pagkatapos na mapako sa krus, pinag-uusapan po ng mga apostol na nakita na nila ang ating Panginoong Jesucristo at sila ay dinalaw. Dadapot mayroon po isang alagad. Hindi lubusang kumilala ng ating Panginoong Jesucristo ay muling nakipag-usap sa kanyang mga apostol na lingkod. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. At kasama nila si Tomas. Ito po yung doubting Thomas. Dumating si Jesus na nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." 20:27, aklat din po ng Juan. Nang magkagayoy sinabi niya kay Tomas, "Idaiti mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay, at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran, at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin." Ano po, sinalita ng ating Panginoong Jesucristo na takita na kay Tomas? Ito po yung hindi naniwalang nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo. Kinakailangang maging mapanampalatayahin ka. Sa pagpapatuloy sa 20:28 rin ng Juan, at sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, "Panginoon ko at Diyos ko." Alam po ninyo ang sabi rito ng ibang hanggang ngayon ay nagsasabing ang Panginoong Jesucristo ay hindi daw po ang tunay na Diyos. Na ang Panginoong Jesucristo daw po ay taon-tao lamang. Ito sinabi mismo ni Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Ang sabi po ng mga hanggang ngayon hindi naniniwalang Diyos ang tunay na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, ang isa po sa kanilang idinadahilan. Nagulat daw si Tomas nang makita ang ating Panginoong Jesucristo. Ikaw ba na niya ang makita mong ang isang tao ay patay na't biglang humarap sa iyo? Hindi ba ikaw ay magugulat? Tatanggapin ko kung tao ang namatay at pagkatapos ay nagpakita sa akin. Oo, tatanggapin kong magugulat ako. Dapat Diyos ito. Pakatandaan mo, Diyos itong gumagawa at naghahayag ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang mga katotohanan. At ang pangalawang tanong ko sa iyo, naroroon ka ba upang patunayang nagulat si Tomas? You answer that question. Yan po ang madalas ikinakatwiran. Maghanap kayo ng sagot sa Biblia. Hayaan ninyong ang Biblia ang magpaliwanag, hindi yung kuro-kuro ng tao. Sabi daw nga po'y nakakita ng multo, at sa 20:29, ganito po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakita, at gayon may nagsisampalataya." Amen. Alam po ba ninyo ang kahalagahan ng sinalita ng ating Panginoong Jesucristo na ito kay Tomas? Tayo nalubusan at hinahanap ng Diyos na sasampalataya sa Kanya. Kahit na walang ebidensya, kahit na hindi natin siya nakakadaupang palad, kahit na hindi natin siya nakikita. Yan po ang kahalagahan ng hinahanap ng Diyos. Kaya nga't sinabi niya, "Tomas, mas mapalad ang sasampalataya sa akin nang hindi ako nakikita kaysa sa iyo na naghanap ka ng ebidensyang makita mo ako." Kaya dahil po rito, kung
hindi nga po natin nakikita, naririnig, nahihipo ng personal ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong natin ngayon, paano po tayo makapananampalataya sa Kanya upang tayo naman ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan? Tayo, kami po, katulad ng inyong mga naririnig at napapansin sa amin, we do not create opinions from ourselves. We always ask the guidance of our Lord, the manner of how His words should be preached and must be received by us. Kaya ano ang tanong po? How can we benefit likewise for that life everlasting that you have given to those who have seen you? Sa Romanos 10:17. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Ano sa Tagalog? Kaya nga, ang pananampalataya ay nakakamit sa pamamagitan ng pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po yung kwento-kwento ng kung sinong mangangaral o kung sino-sinong mga pare sa inyo na nasa ganyang relihiyon. Ang akin pong tanong, bakit hindi nagbubukas ng Biblia ang inyong mga pare? Tagal kong nakikinig, nanonood, naghahanap ako ng Bibliang buksan, mga papelitos ang binubuksan, pagkatapos may mga kahon doon sa likod ng kanyang kinatatayuan, yun ang bubuksan, pagkatapos iinom siya ng ewan ko, ubas daw yata yun. Mampo. Siya lang ang iinom. Tapos meron siyang kakainin, siya rin ang kakain. Ewan ko ba rito? Anong klaseng relihiyon yan? Magbasa kayo ng Biblia. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Maliwanag po, makikinig tayo. Ganun po ang ating gagawin. Makinig kayo at makisabay kayo sa mga nangunguna sa pananalangin ukol sa lahat ng mga tao. Ano pa po ang nasasaad? Sa 10:17. Kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ng ating Panginoong Jesucristo ng ating Diyos. Bakit? Ang Kristo po at ang ating Panginoong Diyos, katulad ng nasasaad sa aklat ng Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Amen. Sa atin pong kapanahunan ngayon, pakatandaan po ninyo, sinalita mismo ng ating Panginoong Jesucristo kung tayo'y lubusang sasampalataya ngayon sa Kanya, kahit hindi natin siya nakakaniig, nakikita, nakakausap, mapapalad tayong higit kaysa kay Tomas, kaysa sa mga tao, nakita nga siya, dadapat tayo higit sa lahat, sumampalataya ng dahil sa kanyang mga panalita at ng dahil sa kanyang mga pangaral. Kaya ito na nga po ang mga pagkakataon. Ngayon, sa unang Korinto 15:1, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman anya nito, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na nga kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sa ating pakikinig, pagtsatsaga, na maunawaan natin sa pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo po lamang tayo ay makakatanggap ng lubusang kaligtasan at hindi sa anumang aral ng mga utos ng tao. Pagka kayo'y nakakapakinig, kapag ka po kayo ay nakakakita ng mga nangangaral tungkol sa relihiyon, tignan po ninyo ang tuwirang pagkakaiba at ang lantay na katotohanan ng hinahanap ng Diyos sa mga tunay na mga mangangaral. Ano po ang kanyang sinasabi? Pakinggan po natin yung pong nakalagay po sa aklat ng Tito sa 1:14. Ano po ang nasasaad po doon? Simple.
Huwag daw po tayong makikinig. Huwag daw po tayong susunod. Huwag daw po tayong sasampalataya. Saan? Sa mga utos, aral ng mga tao, sapagkat ito ay utos at aral ng mga demonyo. 1:14 po, Tito. Tanong ko po sa inyo, kayo na po ang lubusang makapagsasabi. Ilan sa nakikita ninyo sa telebisyon? Ilan sa mga simbahan ninyo ang daldal ng daldal ni hindi nagbabasa ng banal na kasulatan? Sila pa ang marunong sa mga salita ng Diyos. Walang ni isang... there was a time, nagtiyaga ako sana na makinig sa isang mangangaral. Kakalaan yung daldal ng daldal, kung ano-anong mga pinagsasabi, dadapat napakaliwanag. Kapag ang tao ang nangaral ang wika ng banal na kasulatan, ito ay utos at aral ng mga demonyo. At sa pagpapatuloy, paano po baga ang isang pananampalataya, nakapananampalataya ng walang kabuluhan? Ito po ang ipagpapatuloy sa pamagitan po ng kanyang abang lingkod, si kapatid na si Rilo Gonzales Jr. Salamat po sa ating Panginoong Heso Kristo na patuloy pong nagbibigay ng lakas ng katawan, tibay ng kanyang paninindigan, lakas ng boses sa unang nagsalita kay kapatid na Prospero at kanyang buong kaliwanagan na naipahayag ang ating pagbubukas ng paksa sa San Juan 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya ay sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Dito po ay napakaliwanag. Meron pong tinutukoy na ama. At meron ring tinatawag na anak. Na dahil nga po dito, ang maraming mga relihiyon na itinayo ng mga tao, kung ano-ano ang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Meron pong nagsasabi, ang Panginoong Hesukristo ay taong-tao po lamang, anak ni Jose na Kalpintero at ni Maria na Birhen. At ang iba naman, nagpapakilala si Kristo raw ay anak ng Diyos. At hindi nila maintindihan, hindi nila matanggap ang ipinakikilala ng mga apostol na katulad ni Apostol Juan. Ang unang Juan, una na nga po sa kanyang unang aklat, Kapitulo 1, versikulo 1, na doon ay sinasabi ni Apostol Juan, yung aming nakita, nahipo ng aming mga kamay, buhat ng pasimula, narinig na namin, nakasama namin 3 taon. At sa kanyang 5:20 ng unang Juan din, itong aming nakita, itong aming nahipo, nakasama, napakinggan namin sa loob ng 3 taon, nangaral ng Ebanghelyo, pinatunayan niyang siya'y totoo at kami na sa kanya na totoo. Unang Juan 5:20. Sa makatid baga ang kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo, ito ang tunay na Diyos, ito ang buhay na walang hanggan. Mahirap bang tanggapin na ang Panginoong Hesukristo, siya rin yung Espiritu, Ama, siya rin ang tinatawag na anak? Aba, hindi po pwede, kapatid na si Rino.
Dito po pumapasok ang ating paksa. Kaya nga ito ibilangon ng Diyos. Sapagkat hindi matanggap, hindi malaman, hindi maunawaan, hindi malirip ang kagilagilas na katotohanan. Napakaliwanag na sinabi ng Panginoon 16 o 14 6 ng San Juan, ako ang katotohanan, ako ang daan. At sa ibang talata, ako ang pintuan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sino man ay hindi makaparoroon sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Bakit hindi ninyo maintindihan yun? Niliwanag pa, 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. At napakabigat na kasalanan po sa inyo ng mga iglesia ni Manalo. Huwag kayong magagalit, Kami nagsasabi ng totoo, galing kami sa iglesia ni Cristo ni Manalo. Salamat, inalis kami ng Diyos dyan. Sa iglesia ni Cristo ni Manalo, parang Diyos si Manalo, si Cristo talagang walang kabuluhan sa kanila. Mga magulang, huwag kayong magagalit sa amin. We are the witnesses. Paano ninyo kami ididemanda? Ano ang libelo doon? We are telling the truth. We are members of the Iglesia ni Manalo noong araw. Salamat, inalis kami ng Diyos diyan. Hindi pa si Kristo ginawang tao. Pagkatapos yung Manalo, yung obispo, pumunta ka sa bawat tahanan ng mga miyembro nandun, parang Diyos-Diyosan nila yun. Nalalaki ng litrato ni Don Felix Manalo. Huwag kayong magagalit, mga kapatid. Sa halip na magalit kayo, humingi tayo sa Diyos. Tayo ni Santiago, Kapitulo 1, versikulo 5, nagkukulang baga ang sino man ang karunungan sa inyo, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng karunungan at hindi nanunumbat. Hanggang ngayon, wala kayong karunungan. Huwag na nating pag-usapan yung mga Katoliko, pag-ano yan Huwag na nating isama ang mga Sabadista. Huwag na nating isama ang mga Baptist, Pentecost, Episcopal. Mga Protestante, anak ng simbahang Katoliko, pagano lahat siya. Ito na lang nagsasabing si Kristo'y tao. Napakinggan natin, mga kapatid, ang napakagandang aral. Pinasimula ni kapatid na Prospero, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ng bawat nakakakita sa anak, at sa kanya'y sumasampalataya, magkakaroon ng walang hanggang buhay. Ang aking Ama, ang anak na ipinakikilala ang Panginoong Jesucristo, niliwanag. 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Tapos na yun. Hindi na problema na. Paano yung Espiritu Santo? Kapatid na si Rilo. May binabanggit na Espiritu Santo. Yung dakilang manglalalag. Buksan ninyo ang unang 1 Kapitulo 5, versikulo 7 para mawala ang pag-aalinlangan natin. There are 3, sa Bibliang Ingles na pinanggalingan ng Tagalog, there are 3 that bear record in heaven. Alin niya? The Father, ang Ama, yung tinutukoy ng Panginoon. Ito ang kalooban ng aking Ama. Sino ito? The Father. The Son. Sino ang Son? Ang Panginoong Jesucristo. And the Holy Spirit.
Spirit. Ayan, yung Espiritu. Yung sinasabi nilang pinakamakapangyarihan sa lahat. Lumalang ang lahat ng bagay, Espiritu. Ang wika ni Apostol Juan, ang Diyos ay Espiritu. 4:24. At ang ibig ng Diyos, dumarating ang araw at oras, 4:23. Sasambahin ng mga tunay, makinig kayo, baka hindi kayo tunay, ng mga tunay na mananamba ang Diyos na Espiritu. Saan? Sa Espiritu at sa katotohanan. Pag sinabing Espiritu, walang laman, walang buto, gusto ng Diyos, sasambahin natin siya, walang larawan, walang anyo, sa kanyang pagiging walang laman at walang buto, at sa katotohanan. Ano ba yung katotohanan, kapatid na Cirilo? Paano mo masasamba ang walang laman, walang buto? Sa katotohanan. Alin ba yung katotohanan? 17:17 ng San Juan, mga kapatid, mga kaibigan, buksan ninyo ang mga Biblia ninyo. Alam ba ninyo kaya mayroong Biblia? At yan ay binibigay na sa atin libre. Alam ba ninyo kung ba't may Biblia? Alam po ninyo, nalulungkot ako pag nakakita ako ng mga bahay na walang Biblia. Para kayong walang ilawan. Parang wala kayong kuryente. Hindi kuryente na literal, wala kayong espiritu ng buhay. Napakinggan natin ang sinabi ni kapatid na Prospero 1:4. San Juan, bakit sinabi ng Panginoon na sa ating paksa ang sumasampalataya sa akin, mga kapatid, ay ibabangon ko sa huling araw. Bakit? Bakit ang Panginoong Hesukristo lang ang nakapagsalita nito? Magmula po Genesis, nabasa natin si Moses, unang-unang propeta na itinayo ng Diyos sa bansa ng Israel, hanggang sa nagsunod-sunod na mga propeta, pinakamaliit na propeta sa matandang tipan, si Malakias. At maging nang bumangon ang 4 na ebanghelista, ang 12 apostol, at ang 13 na apostol na isinugo sa kahintilan, wala po tayong napakinggan na sino man nagsabi, ang sumampalataya at nakakita sa akin, ibabangon ko. Ang Panginoong Jesucristo lamang po ang may kapangyarihang magbangon ng mga patay na nakakita sa Kanya, sumampalataya sa Kanya, sa Kanyang ikalawang pagparito. May kapangyarihan siya. Nasa Kanya ang tinatawag na kapangyarihan. Walang sino mang tao na makapagsasabing ang nakakita sa akin, sumampalataya sa akin, ibabangon ko sa huling araw. Yan ang intindihin ninyo. Kaya ako nalulungkot. Yung obispo namin, sugong anghel. Yung obispo namin, Vicarious Filii, kahalili daw ng Diyos. Yung aming obispo, diksyonaryo ng Biblia, napakatalino. Bubuhayin ka ba ng mga taong yan sa ikalawang pagparito? Yung mga obispo na yan, ang tawag ko dyan, mga demonyo. Sipin bang pagsabihan kami, Cirilo, paghiwalay ka sa amin, ang pamilya mo tatapon sa impyerno, paghiwalay ka sa pamamahala ni obispo ganon, ni obispo ganyan, impyerno kayo. Sino kayo magsasabi sa amin ng ganyan? Kayo si Satanas. Buksan ninyo. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14 at 5, hindi katakataka si Satanas nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. At ang mga ministro naman niya, nagpapakunwari na anghel ng katotohanan. Yan, yung mga iglesia na yan, sa demonyo na. Mga kapatid, iisa lang ang iglesia. Iisa lang ang may karapatang bumuhay ng patay. Sa ating paksa, naliwanagan, itinuro sa atin na kahit na tayo sa huling araw, hindi ko nakita ang Panginoong Jesucristo.
Hindi nasumpungan ni kapatid na Prospero. Maski sa panaginip, hindi ko nakita ang Panginoong Yesus. Ni kapatid na Rosita, ni kapatid na Joel, ni BJ, walang nakakita sa aming pamilya, sa ating Panginoong Jesucristo. Pero, sinabi ng Panginoon kay Tomas, Tomas, sapagkat nakita mo ako, ikaw ay sumampalataya. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, higit na mapalad. Ayan, merong mas mapapalad na mga tao kaysa kay Apostol Tomas, kaysa kay Apostol Juan, kaysa kay Apostol Pablo, kaysa sa lahat ng mga unang mga banal na nakausap ng Diyos, kahit na si Abraham na tinawag, nakipag-usap ang Diyos ng personal sa Diyos, kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac. Higit na mapalad tayo. Bakit? Sa huling araw, higit na mapalad ang sa akin hindi nakakita, ngunit sumampalataya. Hindi ba kayo natutuwa, mga kapatid? 2017. Napakaswerte ko pala. Napakapalad pala namin. Hindi namin nakikilala ang Kristo. Kamukha lang sinasabi ni Apostol Juan, unang Juan, uno-uno, yung aming nakita, yung aming narinig, yung nahipo ng aming mga kamay, yung nakasama namin. Kami naman sa huling araw, ang hindi namin nakita, ang hindi namin narinig, ang hindi namin napakinggan. Mga kapatid, sinampalatayanan namin. Bakit ganito? Ito po ang pagpapakilala na ang Diyos ay katarungan. Hindi porke hindi mo nakita ang Diyos, hindi ka nasasampalataya. Katarungan. Paano nga naman yung mga hindi nakakita sa huling araw? Yung kanyang ginamit na katawan ng magkatawan tao, pumanik na sa langit yun. Yun ang unang bunga. Makinig kayo. Yun ang unang bunga ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun ay anak ng Diyos. Kapitulo 13, versikulo 15. Bakit tinatawag na anak ng Diyos ang Panginoong Jesucristo? San Juan 13:15. Iniwanan ko kayo ng halimbawa. Bakit kailangan ng halimbawa? Para matuto tayong mga tao kung paano tayo magiging anak ng Diyos na kamukha ni Kristo at maging bunga ng tinatawag na pananampalataya para ako, kayo ang sumampalataya. At ipinagbilin, mabinyagan, saan? Sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Espiritu Santo. Saan yan? Iglesia ng Diyos Ama, Kristo, Anak, Espiritu, ang Diyos na walang laman, walang buto, sa tatlong ito. Kailangan tayo po binyagan sa pangalan ng Ama. Bakit? Ang Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Anak, nagkatawan tao siya. Espiritu, alilang Espiritu, ang mga salita na sa inyo sinalita, pawang Espiritu at pawang buhay, ang Ebanghelyo. Kaya kailangang makikinig tayo para magkaroon ng pananampalataya. At kung magkaroon ng pananampalataya, maging mapapalad kahit hindi ko nakita, kahit hindi ko narinig, kahit hindi ko nakasama ang Panginoong Jesucristo. Sumampalataya ko, may isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahirap bang intindihin yun? Bakit ganyan, kapatid na Cirilo? Yan ang pananampalataya. Hanggang ngayon,
Ang daming mga tao, hindi maintindihan yung salitang pananampalataya. Ano bang pananampalataya? 11:1, basahin natin, Ebreo. Ngayon nga, ang pananampalataya. Ito po, ang daming hindi maintindihan ito. Ngayon nga, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan. Ano ibig sabihin ng kapanatagan? Panatag na panatag. Walang pag-aalinlangan. Walang tinatawag na wika nga pagewang-gewang paliko-liko na pinupuntirya. Ang pananampalataya, kapanatagan, panatag na panatag tayo. Saan? Sa mga bagay na hinihintay. Sa mga bagay na hindi nakita ng mga tao, ng mata. Kaya higit tayong mapalad kesa sa 12 apostol Yung 12 apostol, kaya sumampalataya Nakita nila si Jesus, una na nga, gumawa ng milagro doon sa kasalan sa Cana, the first miracle. Naubusan ng tubig yung pepaboda, yung lalaki, may pakasal, naubusan ng tubig, ng alak, bumulong si Maria. Anak, naubusan ng alak. Pakialam ko, babae, hindi pa dumarating ang oras ko. Ngayon, siguro isipin ninyo yung Panginoong Jesucristo inutusan ni Maria. Anak, naubusan ng alak. Ay, ano pakialam ko? Basahin ninyo, hindi ko na babasahin, no? Sa inyong mga Biblia. Ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, inutusan yung mga alila. O yung mga tapayan ng tubig, ilagay ninyo dyan. Ilagay ninyo sa lalagyan ng alak. Pagkatapos, binigyan ng tubig, ipinainom sa mga bisita ng inumin pinakamasarap na mga alak. Ang sabi nga ng kumbaga Kapitan del Barrio na naroon, panauhin, sa tradisyon nating mga Hudyo, yung masasarap na alak sa bandang huli binibigay. Para ang mga tao, pag nainom na yung mga mumurahin, mga lasing na sila, makatipid. Maisipin ninyo, sumampalataya ang mga tao sa ating Panginoong Jesucristo. Lalo na nang buhayin si Lazaro. Nagpagaling ng mga lumpo. Nagpadilat ng mga bulag. Nagbigay ng bibig sa mga pipe. Nilinis ang mga ketong. Sumampalataya! Kaya nga sabi ni Apostol Juan, yung aming nakita, yung aming narinig, yung aming nakasama, ibinabalita namin sa inyo para kayo naman, ang ibig sabihin ni Apostol Juan, tayo sa huling araw, para kayo naman magkaroon ng kaluguran na katulad namin. Kaya yung mga nababasa natin sa banal na kasulatan, ito po ang mga ebidensya. Napakarami pong ebidensya dito. Ayon kay Apostol Juan at marami pang ginawa si Jesus. Napakarami. Na kung susulatin isa-isa sa mga aklat, kahit ika ang sanglibutan hindi magkakasya. Basahin ninyo. Isipin yung kutakot-takot na ebidensya yan. Balikan natin ang huling tanong na iniwanan ni kapatid na Prospero. Papaano po baga tayo magkakaroon ng pananampalataya na katanggap-tanggap sa Diyos kahit na hindi natin nakita, nahipo, narinig ang Panginoong Jesucristo? Una po, ibig kong ipaalaala sa inyo, sa huling araw na ito, hindi na po pwede kung gusto niya. Pero wala na po akong makitang hula sa Biblia na sa huling araw magkakatawan tao pa. Natapos na po Nang mabayubay sa cross, Ama, Ama,
Eli lama sabaktani, Ama, bakit mo ako pinabayaan? At nalagot ang kanyang hininga. Natapos na po yung pagpapakita bilang tulad ng isang tao. Yun ang sinasabi sa Pilipos 2:5 hanggang 10. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. Ito'y na kay Kristo. Na bagaman siya isang Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao, nagtapat hanggang kamatayan sa krus. Ito ang mga halimbawa. Kailangan ako, kayo, kung gusto mong makarating sa langit, tutularan natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Natapos na po. Tatapusin natin ang ating pagiging anak ng Diyos. Sa paanong paraan? Kaya nga tayo nag-aaral ngayon. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Nakatanggap-tanggap sa Diyos kahit hindi ko nakita, kahit hindi ko narinig, kahit hindi ko nakasama ang aking Panginoong Jesucristo, sapagkat tapos na, hindi na siya pwedeng magpakita pang muli. At sa katunayan, sinabi ni Apostol Juan, 1:18, noon pang panahon ng Panginoong Jesucristo, walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Ang ibig sabihin ni Apostol Juan, walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Kapag ang tao gusto kong makita, halimbawa si Cirilo, gusto kong makita ang Diyos, ay hindi magpapakita. Walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Pero kapag ang Diyos ay nagpakita, magagawa niya. Genesis 17:1, nang si Abraham ay may 90 na taon, napakita ang Diyos kay Abraham. Basahin ninyo, Exodus. Ilang ulit na pakita kay Moses. Nakipag-usap. Nakita pa ang tinatawag na pagsulat. Nakita ni Moses ang daliri ng Diyos sumusulat sa 2 tapyas na bato. Yung 10 Commandments. Pag gusto ng Diyos magpakita, makikita. Pero tayo, lalo na nga sa huling araw, ay tapos na. Kaya yung sinasabi ng mga papa sa Roma at ng mga simbahang Katoliko, kamukha ngayon gumawa na naman ng panibagong Diyos-Diyusan. Itong mga demonyong mga papa sa Roma, ginawa na naman Diyos-Diyusa yung 2 babaeng nakakita raw ng pagmimilagro ni Birhen Maria. Buksan ninyo ang tinatawag na inyong pasyon. Ang mga pari mismo nagsasabi, ang pagmimilagro tutulungan ng demonyo. Nauupot nangangabayo, sukat pa bang ipagbando, sila daw ang Kristiyanong totoo. Kayo yung pasyon ninyo mismo Hindi nyo binabasa, sabi ng mga paring sumulat ng pasyon. Ang milagro ninyo, demonyo ang gumagawa. Ano ba naman kayo mga Katoliko? Nako, talagang very dumb kayo. Magalit na kayo kung magagalit. Yan naman ang ginawa sa inyo ng Diyos Basahin ninyo, Aklat ng Mga Awit, 115, Kapitulo 4 hanggang 8, ang sumasamba, ang naglilingkod sa mga larawan, magiging katulad nila, may mata hindi makakita, may ilong hindi makaamoy, may tenga hindi makarinig, may bibig hindi makapagsalita, may kamay at paa hindi makalakad, hindi makapagliligtas. Kailan pa kayo gigising ng mga Katoliko? Hay! Kawawa ang inyong mga kaluluwa. Diyos ko! Ngayon, papaano nga tayo magkakaroon ng pananampalataya? Para tayo magkaroon ng kapalaran na higit pa sa mga nakakita sa Panginoong Jesucristo. 11:4 Hebreo, sa pananampalataya si Abel, naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Putulin po muna natin
Si Abel at si Cain magkapatid. Ito po ang unang dalawang anak ng unang pamilya ni Adam at ni Eva. Itong dalawang ito, si Abel, siya po ang tagapag-alaga ng mga tupa ni Adam na kanyang ama. At minarapat naman ni Cain na siya naman ang mga laga sa mga halamanan, pataniman. Kumbaga sa huling araw natin ngayon, 2017, si Abel, pinili niya na maging yung tinatawag na husbandry ba yun? Mga hayop. Ang kanyang kapatid na si Cain, agricultor. Minana naman niya sa kanyang ama. Unang magsasaka si Abel. Si Adam. At pagkatapos nga po, yung si Cain, pinili niyang maging magsasaka. Ang wika sa Hebreo 11:4, sa pananampalataya. May pananampalataya ang dalawang ito. Makinig kayo. Sa pananampalataya, si Abel naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Ano nangyari? Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid. Nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob, hain. At sa pamamagitan nito, patay na si Abel, ay nagsasalita pa. Patay na, nagsasalita pa. Alin ang nagsasalita kay Abel? Yung mabuting gawa. Yung handog. Bakit tinanggap ang handog? Bakit naging kalugod-lugod sa Panginoon Diyos ang handog ni Abel? Inihandog niya ang bunga ng kanyang mga hayupan, yung mga taba ng mga tupa, ng mga alaga niya. At alam natin, hindi ko na lubos na babasahin para wag tayo humaba, hindi tinanggap yung kay Cain sapagkat ang inihandog ni Cain yung nanggaling sa lupa. Yung tinatawag na bunga ng mga halaman, ayaw ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos, yung mga taba ng mga malilinis na mga hayop. Nakuha na ninyo? At ito nga ang dahilan. Sa paghihinampo, sa pagkainggit ni Cain, dahil siya ay hindi tinanggap, pinatay niya ang kanyang kapatid. And that is the first murder ever written in the history of the Holy Scriptures. Sa mga tuwid, merong handog na nakakalugod, merong handog na hindi nakakalugod. Paano nga yan sa huling araw na ito, kapatid na Cirilo? Alin ba yung tinatawag na mga handog na nakakalugod at handog na hindi nakakalugod? Ipagpatuloy pa po natin ang pagbasa ng isa pang halimbawa. Ito, isa pang halimbawa, 11:5. Sa pananampalataya. May pananampalataya. Huwag ninyong kalilimutan ang pananampalataya, kayo na nakikinig. Ang emphasis dito, ang pananampalataya iba sa paniniwala. Ang pananampalataya, panatag ka na mayroong bagay na darating hindi nakita ng iyong mata. Na mayroong isang ating kinikilala, hindi ko nakita, hindi ko narinig, hindi ko nakasama, pero meron. Sa pananampalataya, si Enoch, inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. At hindi siya, si Enoch, hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat, pinatunayan sa kanyang siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Alam po ninyo kung meron akong pinakahahangad, talaga gusto ko magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Tangi sa rito, ibig ko, kumbaga maaari itong katawan kong ito, kamukha ni Enoch, at meron pa, hindi ko nababasahin, si Elias, 2 tao, hindi nakakita ng kamatayan. Kalaban ninyo, kung maaari, ayoko nang mamatay. Kumbaga maaari,
Ako, ang asawa ko, ang mga anak ko, ang mga mahal ko sa buhay, sama-sama kami, ilipad na lang sa langit. Sa paanong paraan? Magkaroon ng pananampalataya na nakakalugod, tinatanggap ng Diyos. Kamukha ng pananampalataya ni Abel, lalo na nga ni Enoch at ni Elias. Pinatunayan sa kanilang nakalugod sila, kaya hindi na nagkasakit, hindi na nagkaroon ng problema, tilagay na lang sa langit. Yan ang aking pinupunteriya. At sana nga ipagkaloob ng Diyos. Kaya ibinibigay ko ang aking buhay, buong lakas, buong isip, buong puso, hanggang kamatayan. Ipaglilingkod ko sa Kanya para ang pananampalataya ko maging kalugod-lugod na kamukha ng mga unang mga banal. Yan! Para ako maging, wika nga, higit na mapalad kaysa sa 12 apostol. Kaya sumampalataya sa mga unang mga banal. Sumampalataya dahil nakita nila ang Panginoon. Pero ako, hindi ko nakita, hindi ko narinig. Baka mahigitan ko sila. Loob binawa ng Panginoon Diyos. Anong uri ng pananampalataya? Ang tinaglay ng mga unang mga banal. Naninanais din naman na makita sa atin ng Diyos sa huling araw na ito. Mga huling talata. Mga kapatid at mga magulang, Hebreo 11:6. Eto po. Kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay gante sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Yung unang mga 12 apostol, yung unang mga banal, maging si Pablo, at ang mga nabinyagan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus noon, sila po sumampalataya. Una na nga dahil merong nagpatunay sa kanila ang mga apostol, tulad ni Apostol Juan, yung aming nakita, nahipo namin, yung narinig namin, maging nang nagsunod-sunod ng mga henerasyon, yun ang sinasabi nila Apostol Juan, ni Apostol Pablo, maging si Pablo. Mga kapatid, kaya maraming sumampalataya, naniwala, merong isang Diyos na buhay. Kailangan po meron tayong pananampalatayang katulad ng mga unang mga alagad. Merong tunay na Diyos. Hindi yung Diyos-Diyusan. Ano nakikita natin? Ayoko nang ulit-ulitin, baka nababanas na kayo. Meron kayong Birhen Maria. Meron kayong Santo Niño. Hindi pa kayo nagkasya, meron pa kayong rosaryo, meron pa kayong singsing at mga hikaw na may krus de Kristo, nakabayubay sa krus ang Kristo, yung mga lelong at mga lelang natin, yung mga lola ninyo, yung mga matatanda ninyo, meron pang nakapulupot sa kanilang mga bewang na akala mo tsaa. May litrato ni Mama Mary, estampita daw. Ano ba mga kabalbalan yan? Ano ba mga kalokohan yan? Wala po yan sa Biblia! Hindi po kayo ililigtas niyon. Kasama ko si Kristo. Kasama mo nga yung singsing, yung kwintas na rosaryo mo na purong pilak, purong ginto. Mga kapatid at mga magulang, kaya madalas kayo nahahablot ng mga snatcher sa jeep, sa tricycle, sa truck. Hinohold up pa kayo. Hindi naman kayo mailigtas ng inyong mga larawan. Anong uri nga ng pananampalataya? Itong tinaglay na ito, mga huling talata, mga kapatid at mga magulang, 11:6, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang mayroong Diyos, at siyang tagapagbigay gante sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Sino ang mga Diyos ng unang mga banal? Mga kapatid, ito po ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang wika ng Panginoon 22:32. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Gaya ng nasusulat ayon sa Panginoong Jesucristo 22:32.
Sinasabi ng mga banal na kasulatan, ako ang Diyos. Ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Diyos ng mga buhay. Bakit sinasabing Diyos ng mga buhay? Sapagkat hindi po lahat ng nagsasabing sila'y sumasampalataya ay mga buhay. Bakit nga po baga, mga kapatid at mga magulang? Mayroon pong pananampalatayang patay. Meron pong pananampalatayang walang gawa. Bunganga. I love Jesus, I am born again. Merong tinatawag na pananampalatayang walang kabuluhan. Maraming klase ng pananampalataya. Tulad ng sinasabi ng mga protestante, just believe in Jesus and you will be saved. The name church is not important. Whether you are a church of this, church of that, Episcopal, Baptist, Iglesia ni Manalo, blah blah blah, whatever kind of church you belong, you will be saved. Just have faith in Christ. Totoo ba yan? 7:21 ng San Mateo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Sila lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Sino ba Ama? Ako at ang Ama, iisa. Yung sumusunod sa kaloob ng Panginoong Jesucristo. Kung tanungin natin, Panginoon, ano ba kalooban mo para makasunod kami sa iyo o makapunta kami sa langit? Kung ang sino man, 12:26 ng San Juan, kung ang sino man nagnanasa na maging lingkod ko, ay susunod sa akin kung saan ako naroon, doon ang lingkod ko. Amen. Yan ang kalooban ng Ama. Sila lang na sumusunod sa kalooban ng Ama. Huwag mo sasabihin, I have faith in Christ. Pananampalatayang patay ka. Bakit? Hindi ka naman kasama ni Kristo. Nasaan ka ba? Iglesia Apostolika Katolika Romana, Baptist, Sabadista, Episcopal. Wala naman sa Biblia ang pangalan ng iglesia mo. Ang Panginoong Jesucristo, saan naroon? Si Kristo ang ulo ng katawan. Ano ang katawan? Sa makatid bagay ng iglesia, Colossus 1:18. Ano ang iglesia? Ecclesia means the body of God. Si Kristo ang ulo ng katawan ng Diyos. Natural, sapagkat siya ang Diyos. Ano naroon sa iglesia, mga kapatid at mga magulang? 1:14, kinaroroonan ng katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ano ang pangalan ng iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo? 2:14 ng unang Tesalonica, nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Judea, nandun ang Jerusalem. Sa makatid baga kay Kristo Jesus. Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. You want to go to heaven? You join us in the church of God in Christ Jesus. This is the will of the Father in heaven. So that even we have not literally, materially, see or saw, hear, or have joined our Lord Jesus Christ, like the 12 apostles and the other saints, though we are the last of the people of God on this latter times, we will be even more luckier than them, because we believe that there is one Jesus Christ, there is one God, there is one body, one church of God in Christ Jesus. And if we maintain to be here in the church of God, as the Lord said, Matthew 24:13, those that will endure until the end, which is our sermon last Sunday, they shall be saved. Amen. Ito po ang napakinggan natin. Napakaganda po ng ating aralin. Sana katukin ng Diyos ang inyong mga puso, kayong mga nakikinig. Umalis na kayo dyan sa mga iglesia na salapian yan. Demonyo yan. Nilalahat ko na. Lahat ng iglesia hindi tinayo ng Panginoong Jesucristo sa demonyo, sa tao. Sa lapian, pakitang tao. Materialism. Only in the Church of God in Christ Jesus there is spiritualism, in the sense that we are not living in all material things, but we are living in the words of our Lord Jesus Christ.
Ito daw ay pagpala, ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Handugan natin muli ang Panginoon ng isang may spiritong awitin. Awitin po natin ang bilang 63 sa ating imnaryo. Unang estropa at koro po lamang. Tayo po ay mananalangin pagkatapos akong mananalangin. Paghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo mga kapatid. Ang pananampalatandal Ang sa Diyos ay ating ilang. Pagkat ito ang kautosan, hindi natin walang alinlangan. Malapit na ang panahon, darating ang Panginoon, kaya't manampalataya ngayon nang hindi magtamo ng linggatong. Dakilang Panginoon po naming Diyos, pagkatapos po na pakainin mo kami, painumin, busugin mo po ang aming mga kaluluwa ng iyong mga salita, na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Masusumpungan mo po muli kaming lahat. Wala kaming sawa, Ama. Sa tuwi-tuwi na itinitiklop namin ang aming mga tuhod, sa pagkakataong ito sa iyong pangalan, upang patuloy ka naming pasalamatan sa ganda ng iyong mga kabanalan. Ama Banal, maraming salamat sa iyo. Napakaliwanag ng mga aralin na ipinaririnig mo po sa amin. Ito po lamang ang tunay na kasiyahan at kagalakan ng aming mga kaluluwa. Sa sandali ng marami naming kalungkutan at mga kalumbayan, maging sa aming sinasapit na mga kadalamhatian dahil sa sari-saring mga karamdaman, ang mga aralin mong ito, Panginoon, dinadalaw kami. Hinihipo ang aming mga pangangatawan at nagbibigay sa amin ng kagalakan, kalakasan, at ng iba yung pananampalatayang hindi mo po kami pababayaan. Amen. Ama Banal, maraming salamat sa iyo. Tulungan mo lamang kaming mga magkakapatid, kaming mga mag-aanak. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Dagdagan mo rin sana ang aming mga araw, ang aming kagaling at kalakasan. Tulungan mo kaming makapagpatuloy na makatahak sa tunay na daan ng buhay. At bagaman kami kabilang sa huling araw na ito, sa grupo ng mga taong hindi nakakita at nakarinig, nakasama ka, Panginoon, tulungan mo sanang kami higit na maging mapapalad kaysa sa mga unang mga alagad. Nagsisampalataya sapagkat ikaw ay kanilang nakasama. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo. Ibilang mo nawa ng mga gawang kabanalan. Mapasulat po sana sa aklat ng aming mga gawa. Sa ikalawang pagparito mo'y magpapatunay sa iyo na hindi namin, Ama naming Diyos, binaliwala ang bawat sandali, ang bawat araw, ang bawat oras. Nakita mong ginugugol namin sa paglilingkod sa iyo. Kumbaga maaari hanggang sa ikalawang pagparito mo sa ibabaw ng sanglibutan. Amen. Amang Diyos, muli kaming magkakahiwa-hiwalay. Muli po kaming uuwi sa aming mga tirahan. Amen. Dalawin mo lamang kami sa aming paglalakbay. Samahan mo sana kami at gabayan. Kumasangkapang ka sana ng mga tao, ng mga lalaki at mga babaeng maghahatid sa aming tirahan. At sa linggo po ng umagang ito, Amang Diyos, kami po'y sumasampalataya, nananalig at dumadalangin. Hindi mo po pababayaan maging ang aming mga kaibigan, ang aming sariling mga kabyak,
aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Aba naming Diyos, sa linggo ng umagang ito, ipaabot mo po sa amin ang iyong banal na basbas at bendisyon sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus ngayon at magpakai kailanman. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana'y maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Panginoon. Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami po nanikilo sa iyong harapan. At kami po nakinig po mga banal na mga aral. Kaya po ang mga kami nagpapasalamat sa mga araw na ito at sa lahat yung mga kabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa iyong harapan ang mga salaping amin na pagkayanan. Nawa ito po yung magamit ang inyong kapangasiwaan, makatagun rin sa lahat mga tao na nangailangan. Higit po sa lahat, Panginoon, sana po ang mga salapin ito magkasangkapan sa pagkasig yung mga aral sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Amen lang pong sinasama, Panginoon, sa iyo na sana huwag na huwag na kagsasawaan at sa mga susunod na mabuhay, makita niyo po ang naglilingkod at tumakit pa po di walang bahid dong sa mga kapintasan. Amen. Muli, Panginoon, amin rin pong nilalakap sa iyo, Panginoon, ang mga lalaking tinagod niyo po sa amin upang maghating niyo po mga banal na maaral. Panginoon, bibigyan niyo po sila ng mga katalinuhan at mga kalakasan nagmula pa po sa ipong kaitaasan. Muli, Panginoon, sa apoy tayo magkakalagang magkapatid, iba sa amin tutungo sa kanilang kamatahanan, iba naman tutungo sa kanilang paghanabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat ay mapatutunguhan na ligtas lahat ng mga kapahamakan. Panginoon, marami kaming mga kailanman, dapat kami maasa ng mga ito idadagdag mo sa amin. Kaya po na't mga bagay, magalang po naming hiling sa dakilang pangalan ng Diyos Jesus na medyo sa dakilang tagapagligtas. Amen. At ngayon ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa linggo ng umagang ito. Ipaabot sa ating sariling mga kabyak ng puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay sa paghanap ng ikabubuhay sa araw-araw, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus
magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa Sa timbulan, wala nang ibang ngalan, dapat tayong pagsaligan. Diyos Cristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi hiwalay ang kamay ni Jesus aalalay.